Magandang araw mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Tayo po ay magbalik-aral para sa darating nating pagsusulit, ang first periodical exam para sa Makabansa 5 o Araling Panlipunan. Atin na pong simulan, makinig po ng mabuti dahil lahat ng babanggitin ni teacher ay lalabas. Una, Maharlika, ang tawag sa pinakamatas na antas ng tao sa lipunan noong unang panahon. Timawa, sila ang uri ng antas ng tao sa lipunan noon na malayang mamamayan na nagtataglay ng mga karapatan. Alipin, ang tawag sa pinakamababang uri ng antas ng tao sa lipunan noong unang panahon. Ang aliping class ay mayroong dalawang uri. Ito ay ang aliping na mamahay at aliping sa gigilid. Atin muna alamin kung ano ang ibig sabihin ng aliping na mamahay. Ang aliping na mamahay tawag sa uri ng alipin na hindi naninirahan sa kanyang Panginoon. Ang aliping sa gigilid naman, ang tawag sa uri ng alipin na walang tirahan at ari-arian at nakatira sa kanyang Panginoon o ang kanyang pinagsisilbihan. Pangkapulo ang kalakalan, ang tawag sa pagpapalitan ng kalakal sa pagitan ng mga barangay at pulo. Pandayuhang kalakalan, ang tawag sa pakikipagpalitan ng kalakal sa mga dayuhan tulad ng mga Arabo at Tsino. Atin naman alaming class, ang dakilang may kapal ng sinaunang Pilipino. Una ay Apo na Malyari, ang tawag sa dakilang may kapal ng mga Aita. Bathala naman, ang tawag sa dakilang may kapal ng mga Tagalog. Kabunian, ang tawag sa dakilang may kapal ng mga Ilocano. Gugurang naman, ang tawag sa dakilang may kapal ng mga Bicolano. Laon, ang tawag sa dakilang may kapal ng mga Bisaya. Atin naman alaming class, ang mga ori ng Diyos ng mga sinaunang Pilipino. Agni, ang tawag sa Diyos ng apoy ng mga sinaunang Pilipino. Balangaw naman, ang tawag sa Diyos ng bahaghari ng mga sinaunang Pilipino. Idianali, ang tawag sa Diyos ng pagsasaka. Lalahon, ang tawag sa Diyos ng pag-aani ng mga sinaunang Pilipino. Magyawin,
ang tawag sa Diyos sa kabilang buhay ng mga sinaunang Pilipino. Mandarangan naman ang tawag sa Diyos ng digmaan ng mga sinaunang Pilipino. At si Ginarugan, ang tawag sa Diyos na impyerno ng sinaunang Pilipino. Atin naman alamin class, ang 5 pillars of truth ng mga Muslim. Una ay Shahada, ang tawag sa pagpapahayag ng paniniwala na walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Salat, ang tawag sa pagdarasal ng mga Muslim 5 beses maghapon. Zakat naman, ang tawag sa pagbibigay ng mga Muslim ng limos dahil naniniwala sila na nakatutulong ito sa kanilang pamumuhay. Ramadan, ang tawag sa banal na pagdiriwang ng mga Muslim upang alalahanin ang pagbibigay ng banal na Quran ni Allah kay Propetang Muhammad. Haji, ang tawag sa paglalakbay ng mga Muslim sa itinuturing nila na banal na lungsod, ang Mecca, Saudi Arabia. Prime Meridian, ito ay guhit longitude na humahati sa silang hating globo na may sukat na 0 degree. International Dateline, ito ay guhit na katapat ng Prime Meridian na may sukat na 180 degree. Longitude, ito ay mga patayong guhit na nagmula sa pulong hilaga at pulong timog. Ecuador, ito ay guhit latitude na may sukat na 0 degree na humahati sa hilagang hating globo at timog hating globo. Latitude, ito ay mga guhit pahalang na makikita sa globo o mapa. Arctic Circle, isang espesyal na guhit sa globo o mapa na may sukat na 66.5 degree hilagang latitude. Tropic of Cancer, isang espesyal na guhit sa globo o mapa na may sukat na 23.5 degree hilagang latitude. Antarctic Circle, ito ay isang espesyal na guhit sa globo o mapa na may sukat na 66.5 degree timog latitude. Tropic of Capricorn, isang espesyal na guhit sa globo o mapa na may sukat na 23.5 degree timog latitude. Archipelago, ang tawag sa bansang Pilipinas dahil sa hiwa-hiwalay ng mga pulo nito. Timog Silangang Asya, sa rehiyong ito ng Asya matatagpuan ang Pilipinas. Unang uri ng klima sa Pilipinas na may 2 tiyak na panahon, tuyo mula Nobyembre hanggang Abril at basa sa natitirang bahagi ng taon.
Maulan mula Enero hanggang Setyembre. Ikalawang uri. Uri ng klima sa Pilipinas na walang panahong tuyo. Maulan mula Disyembre hanggang Pebrero. Bahagyang pag-ulan ang naranasan tuwing Marso hanggang Mayo. Ikatlong uri. Uri ng klima sa Pilipinas na walang tiyak na maulang panahon. Nakararanas ng tuyong panahon na tumatagal ng 3 buwan. Ito ay mula Disyembre hanggang Pebrero o Marso hanggang Mayo. Ikaapat na uri. Uri ng klima sa Pilipinas nang distribusyon ng ulan ay halos pantay sa isang taon. Dr. Fridtjof Voss, isang alimang siyentipiko na nagsasabi na walang lupang tulay sa pagitan ng Asya at Pilipinas. Siya rin ang may teorya ng Pilipinas ay umusli mula sa ilalim ng Karagatang Pasipiko. Dr. Bailey Willis, ang may teorya na nagsasabi na nabuo ang kapuluan ng Pilipinas sa pamamagitan ng bulkanismo o pagputok ng mga bulkan. Dr. Leopoldo Faustino, ang may teorya na nabuo ang Pilipinas dahil sa paraang geostropismo na ang mundo ay gumagalaw na nagiging sani upang ang ilang bahagi nito ay lumubog o lumitaw. Henry Otley Beyer, isang Amerikanong antropologo na nagsasabi na ang mga unang tao sa Pilipinas ay nakarating sa pamamagitan ng pangkatang migrasyon. Aita, sinasabing ang unang pangkat ng tao na nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtahak sa lupang tulay. Indones, ang ikalawang pangkat ng tao na nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng paglalayag. Malayo o Malay, ang ikatlong pangkat ng tao na nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng bangkang balangay. Dr. Robert Fox, isang Amerikanong antropologo na nakatuklas ng bungo ng tao sa kuweba ng Tabon sa Palawan. Peter Bellwood at Casey Chang, ang may teorya ng unang tao sa Pilipinas ay ang mga Austronesians. Felipe Landao Cano, isang propesor ng antropolohiya sa Universidad ng Pilipinas na nagsasabi ng unang kultura ng mga Pilipino ay nabuo sa sariling sikap ng ating mga ninuno at hindi nanggaling sa ibang lugar. Formative period. Ayon kay Felipe Landao Cano, ito ang panahon ng lumang bato at panahon ng bagong bato. Incipient period. Ito ang panahon ng pagkakaroon ng palitan sa paggawa ng kasangkapan ayon kay Felipe Landao Cano. Emergent period. Sa panahong ito ayon kay Felipe Landao Cano, naganap ang pagpapalitan ng kalakal at nagkakaroon ng ugnayan sa mga taga-timog silangang Asya. Balangay. Dito hinango ang salitang barangay. Dato. Ang tawag sa pinuno ng barangay noong unang panahon. Tatlumpu hanggang 100 na pamilya. Ang bilang ng pamilya sa bawat barangay noong unang panahon.
Taong 1450, unang itinatag ang pamahalaang sultanato sa Sulu. Abu Bakar, ang nagtatag ng unang pamahalaang sultanato sa Sulu. Sharif Kabungsuan, ang nagtatag ng pamahalaang sultanato sa Maguindanao taong 1470. Sultan, ang tawag sa pinakamakapangyarihan sa pamahalaang sultanato. Quran, ang tawag sa banal na aklat ng mga Muslim. Kadi, tawag sa isa sa mga namamahala sa pamahalaang sultanato, tagapayo ng sultan na may kinalaman sa relihiyon. Roma Bichara, ang nagpapasya sa mga batas tungkol sa pananalapi, pangangalakal at pananampalataya. Panlima, ang nagpapatupad ng mga batas at proyekto ng sultan. Mga mag-aaral, huwag kalimutan ang napag-aralan dahil lahat ng ito ay lalabas sa darating nating pagsusulit. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Hanggang sa muli.